Makaigsuunan atol niining pagpasinugog nato sa sagradong kasulatan, mao ang pagbalik lantaw sa kasaysayan sa simbahan. Kaniadto at wala pa na imbento sa usa ka Katolikong Aleman ang printing press, lisod kaayo ang pag-produce o usa ka kopya sa Biblia. Dito kami ni Padre Darwin sa Ehipto, nagtanaw kami kung giunsa paghimo ang usa sa mga materyales sa pagmugna sa balaang kasulatan ang gitawag nga papyrus. Yes, lisod kaayo ang paghimong Biblia. Apang salamat sa Ginoo nga miabot ang panahon nga dunay usa ka Katolikong German in the person of Johannes Gutenberg, iyang giimbento ang printing press o migawas sa kasaysayan sa kalibutan ang pinakaunang printed Bible na gihingan kaniya ang the Gutenberg Bible. Palakpakan. Nang giunsa man sa simbahan ang iyang kinabuhi diha sa iyang paghigugma sa pulong sa Dios, nga wala may printed Bible nga available, kundili ang available gitawag man ka nga handwritten. Hinumduman nato nga ang Santos nga Misa, the Holy Mass, is divided into two parts. Og ang Santos nga Misa is Christ-centered. Og sentro niya ang pulong sa Ginoo. The Holy Mass is divided into two parts, namely, the liturgy of the Word. Diha sa liturhiya sa pulong, madungog nato ang unang pagbasa. Ang ikaduhang pagbasa, Salmo Responsorio, o ang pagbasa sa Ebanghelyo, o ang homilya, ang ipasikad sa pagbasa. Kining liturhiya sa pulong nakasentro sa balaang kasulatan, ang gitawag nga the Verbum Inspiratum. O muadto kita sa ikaduhang part sa Santos na Misa, gitawag kini nga the liturgy of the Holy Eucharist. Then atong makalawat ang lawas ni Kristo sa dihang ningon siya, tuto estem moto suma, ko di dominon hoper common, kuyete tuto isten, anam nisin inin. Nagining tinapay, mo kini ang akong lawas. Kinsa nagingon? Si Kristo nagingon. O kung sa si Kristo, Juan 1:1 kama 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Si Kristo, ang gitawag, Word became flesh, or verbum incarnatum, mao ang ikaduhang parte sa Santos nga Misa. Kay si Kristo man ang pulong nga nahimong tao. In short, ang Santos nga Misa nakapokus sa pulong sa Dios. Ang Verbum Inspiratum, ang pulong nga inspirado, o ang pulong nga nahimong tao. So kung ang Katoliko mosimba successive 3 years, tungod ka ang reading sa Biblia, i-divide into 3 cycles, EBC. So ang Katoliko nga mosimba sa tulo ka tuig, bisan walay available nga printed Bible, nakadungog sa pulong sa Dios, pinaagi sa Santos nga Misa sa simbahang Katoliko. Palakpakan nato dito. Kaniadto giakyos nako ang Katoliko. Nga ang Katoliko gitaguan ang pulong sa Ginoo. Sakto ba na? Sakto ba nga ang simbahan gitaguan niya kining libro nga mong Biblia? Partly insakto.
Nga naman, kay kaniadto tungod sa kamahal o kaprisyos niining Biblia, ang simbahan gikubiran kining bulawan o giadornohan og mga diamante. Kung pananglitan kini nga libro, bulawan ang cover o ang iyang mga adorno diamante, itago nako o ako ipasaya-saya aron kalaton. Ang Biblia, ang libro, gitaguan, gikandaduhan, kay basin kawaton, pero ang pulong, wala tagui, kay gibasa man, diha sa Santos na Eucharistia. Palakpakan na itong Ginoo. Pagtuon nato kaniadto nga gitaguan sa simbahang Katoliko, ay wala ako nahibalo sa kasaysayan ng simbahang Katoliko, bisan walay Biblia, ang iyang mga membro nakadungog sa pulong sa Dios tungod sa Santos na Eucharistia. O nang palakpakan nato si Ginoong Kristo na nagpoko dining sakramento na pinakiniini. Dili mapalayo sa mga Kristiyanos ang pulong sa Dios. Kamoy atong gipasidunggan nining bulan sa Enero. Palakpakan ng Ginoo. Apan di kasubong nga ang balaang kasulatan na abyo sa kasaysayan. Kay mitungha ang mga tao na way authority na mo-interpret sa balaang kasulatan. Mao nang as of now, there are more than 50,000 man-made cults on the face of the earth. Nga naman, kaya ang mga tao nangahas sa pagbasa o Biblia na walay authority to interpret kung ang Biblia sabton ni bisan kinsa mao nang hinungdan na na-create kita o ginatus o linibo ka mga pundo. Apan dili ka na ang gusto sa Ginoo. Ang Ginoo gialaw niya nga ang kalibutan makabaton og libro apan adunay buhing magtutudlo. Og mao ka ng simbahan, mao ka ng gitawag magisterium. What is magisterium? Derived from the word magi. Magi means wise. Magistra means magistrado. Mo bitaw ng Chief Justice gitawag nga punong magistrado. Nganong doon ay punong magistrado, kay doon ay Korte Suprema. Ang Korte Suprema, mao ang pinal na mo-interpret sa balaod sa Pilipinas. Kay kung ang mga abogado nga banggiitan og batid, mong hatagag katungod sa pag-interpret, divide ang nasod tungod sa daghang interpretasyon. Pero salamat nga doon ay Supreme Court na siya ang mo-decide what is constitutional o unconstitutional. O sab niya na ang Ginoo, gialaw niya nga doon ay Biblia, apan dili si bisan kinsa na lang ang mo-interpretar sa balaang kasulatan, kay dunay buhing magtutudlo ang magisterium alang sa kahiyusaan sa simbahan na yang gitukod. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you lose on earth will lost in heaven. Ihatag na ni Kristo sa iyang simbahan ngayang gipanumpaan et porte infere nun prevalibong adversus iam. Mao nang kining simbahana, kitang Katoliko, isandig nato ang makalibog sa interpretasyon. Dili kita mo adto sa mga pastor na hatagi sa Dios og authority na isimbahan kagihatagan niya Yahweh sa kaalam, Yahweh sa pagsabot sa dili mabadbad na tinagog misteryo sa pulong sa Dios. Episo 3:10 pinaagi sa simbahan ipadayag sa Dios ang iyang nagkinaiyang nagkadaiya na kinaagman. Ngonang kitang magkatoliko, Sunday sa magisteryo sa simbahan o dili sa nagkalamukat interpretasyon sa mga pastor. Palakpakan ng Ginoo.